araw mga kabugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa aming channel Marianos Garden. Maganda po yung topic natin ngayon. Paano gagawin sa mga yung katatapos pa lang mamulaklak na bougainvillea at mamaya ipapakita ko sa inyo yung hinugasan natin yung puno na kung gaano karami na ang bulaklak. Pakita ko sa inyo saglit lang. Pero ito una natin. Nakita nyo itong unang kong minidyo sa inyo na napakaraming bulaklak. Ngayon naglagas na itong silver red. Kaya ngayon gusto ko na patuloyin uli yung pamumulaklak niya. Mabilis natin papabulaklakin itong silver red na ito. Nakita nyo ang daming nalaglag. Naka 2 months naman na sakto bago nalaglag yung 2 months siya na namulaklak ng gusto. Ay ngayon nagkalaglag na siya. Ngayon pababalikin natin yung bulaklak agad-agad. Gagawin lang natin para maganda. Tatanggalin natin yung mga pinagbulaklakan. Ayan naman yan. Kasi yan nakakasagabal yan sa umaagaw pa ng sustansya saka mga lanta na. Tatanggalan natin. Pagkaraan, titriman natin ng konti. Pagkaraan, tanggalin na natin yung mga bulaklak niya para sabay-sabay mamulaklak. Kasi kung may maiiwan pa, mahuli pa siyang malaglag, hindi siya magkakasabay-sabay. Dapat magkasabay-sabay ang pupumulaklak para maibalik natin yung dati na ganda niya na fully bloom. Medyo may mga humaba na ganyan, i-trim na natin. Ganyan, puputulin natin dito sa mga dulo niya. At mamaya abunuhan natin. Di ba nakita niyo napakarami naging mulaklak ito? Inabot naman siya ng sabi ko nga 2 months. Eh wala tayong magagawa, talagang mayroon yatang panahon yung mga kung anong variety, kung gaano katagal yung kanyang bulaklak. Trim lang natin ng konti. Tanggalin natin yung mga dulo kasi lagpas na siya dun sa Tanggalin natin ito. May malapit sa puno. Kasi kung mag-uusbong pa siya ng konti kasi bago mamulaklak yan, siyempre mag-uusbong ng konti. Mahaba na siya, di ba? Tanggalin natin yung mga dulo. Total, nandun yung mga pinagbulaklakan eh. Madali naman palusugin ito. Nakikita nyo mamaya. Yan, konting trim lang. Ngayon natanggal na natin yung mga dulo, di ba? Yung mga dulo na maliliit yung mga dulo kasi pag ganito na katatapos mamulaklak. Hindi din mamumulaklak ng maganda yun. Dapat mag-usbong siya ng bago para mamulaklak. Tanggalin natin yung mga bulaklak na. Total, mga ilang araw ito, laglag na rin. Ito, pag natanggal, medyo matagal ng konti, di ba? Pero huwag kayong kabahan na tanggalin yan kasi mapapabilis yung pagbalik ng dati niya na dami ng bulaklak. Mga luma na kasi ito. Saka yung mga pinagbulaklakan, tanggalin natin. Sasabihin nyo maganda pa pag nasa picture, pero ganito mangyayari sa kanya. Talagang papalaos na siya. Ay, pag nasa video pala. Kailangan tanggalin kasi eh. Para magkasabay-sabay.
Ito, natanggal na natin yung mga dulo, di ba? Wala na sa mga dulo. Bulaklak na lang. Kasi pagka natapos mambulaklak ng ganyan, yung mga dulo niya maliliit. Dapat tanggalin natin. Kunti na lang. Katagtaga na kayo manood sa akin. Kunti na lang. Pwede nang hatak-hatakin, di ba? Ngayon, parang payat yung ating ano, di ba? Yung bougainvillea natin parang payat, di ba? Kasi katatapos lang niya mamulaklak. Ngayon, nakabunuhan natin. Cultivate natin ng konti. Gilid lang. Alam niyo, pag ganito na medyo pumayat yung mga bougainvillea ko, gumagamit din ako ng Yaramila, yung Yaramila winner. Minsan urea, minsan Yaramila winner. Ito, ang gagamitan natin ito ng Yaramila. At pagkaraan ng 15 days, kasi 15 days ang talab niya, pwede natin abunuhan ng triple 40. Alam niyo yung triple 40 kasi yung triple 40, makikita niyo panay bulaklak, halos walang dahon. Pagka triple 40 yung na ipagpabulaklak natin. Pero si Aramila, makikita natin, mamumulaklak din siya, pero makikita natin napakalulusog yung mga dahon, di ba? Napakadali siyang magpalusog. Mainam na gamitin. Ito yung Yaramila, pag binili ko. Ito sa amin dito, 80 isang kilo. Nagamit ko na, marami ito, pero nagamit ko na yung iba. Ginamit ko dun sa mga, ano, yung maliliit ko na bougainvillea, ang lulusog. Teka, hindi ako nakakuha ng kutsara. Sandali. Itong Yaramila, parang ano po man siya, parang nag-green nga, nagbo-blue. Ganyan, bilog-bilog din siya na ganyan. Pwede natin itong ganito kalaki, lagyan natin ng isang kutsara. Pero huwag yung punong-puno, kalos lang. Ganyan karami. Kalos lang siya. Paikot lang natin sa gilid. Ayan, nakakulang ba ng konti? Ayan, yan ang ilalagay natin. Makikita nyo yan, yung mga dahon niya na lumiit na yan. Lalaki yung mga dahon. Mag-uusbong siya pero malalapad. Malalapad yung mga dahon niya, malusog. Hanggang 15 days yan, talab yan. Kaya pagkatapos ng 15 days, may mga umpisang bulaklak na rin yan kasi nakapagpapabulaklak ito. Kapagpapabulaklak din, kaya lang madahon, di ba? Lalagyan natin ng triple 14. Ayun. Shoot na shoot. Dapat lang diligan natin. Wala ko ng tubig. Tama-tama yung isang kutsara natin nilagay dito. Dinagdagan ko lang konti, hindi naman napuno ng gusto kasi yung una. Okay na yung dilig na yun kasi tatapon eh. Sayang, di ba? Dito nga pala sa tabi natin yung sinasabi ko na ano, yung hinugasan ko yung ugat niya. Pinalitan ko siya ng lupa. Ganito nakagandang bulaklak niya. Ito dati parang ito kon eh. Parang matsusugi dati to eh. Nakita nyo, nagkuspong pa siya. Oh.
May mga bulaklak pa rin, oh. Dadami ng gusto yung bulaklak niya. Diba? Kasi inyo. Ay, paikot ko sana. Dito. Nakita niyo yung bulaklak. Ang dami, di ba? May marami pang maliliit, oh. Eh, dito na lang. Maraming salamat sa patuloy na patuloy sa mga video ko. Malapit na tayo sa kalsada kaya medyo magulo eh. Pag nagustuhan niyo ang video ko ito, please like, share, and subscribe. Paki-hit yung notification bell para mag-update kayo sa mga susunod ko. Bye-bye!